kamay, andito po ako sa garden. Tinatanggal ko po yung kalabasa. Kumapit na siya sa okra, kaya pala nalupay pa yung aking okra kasi ano na niya, pinupuluputan na niya. So, transfer ko siya hanggang dito sa may balag sa itaas. Ito yung balag ng grapes. So, subukan kong magpalaki ng kalabasa and ita-transfer ko dun sa balag ng grapes. Yung grapes ko guys, hindi naman siya namumunga. Kaya siguro, ang dami na niyang kapit. Ayan. Dalawa itong kalabasa ko. Yung kalabasa ko doon, gusto ko sanang pakapitin dun sa kahoy na inilagay ko. Kaso, ayaw niya. Namatay siya, namatay. So, ito, itatry ko. Pakyatin ko siya doon sa balag. Itong isa naman, oh. Hindi pa. Hindi pa kayang umakyat ng isa. And, kailangan kong putulin itong aking ibang okra kasi di na siya bumubunga, guys. Ayan, oh. Tignan mo ang kanyang bunga. Umiitim. Tapos, nung pumunta ako sa Medellin, nagbakasyon ako doon mga isang linggo. Ayan, pagbalik ko, ang laki na, sobrang old na ng kalabasa. Ay, kalabasa, okra. Kaya hindi ko na kinuha. Oh, ang daming old, oh. Tsaka dito pa, oh. Pero ang good thing is namumunga pa itong isa. Ayan pa, old na. So, kailangan kong i-cut. Nung isang araw, nag-cut ako. Gamit itong aking pruner na kinakalawang na. And then, na-disgust po yung aking kamay. Ayan, oh. Ewan ko kung naipit ata. Sobrang sakit nito nung isang araw. Kasi nag-trim ako ng aking mga mulberries. 2 mulberries. Nung bago ako nagbakasyon, yan, trim ko. Meron na siyang konting bunga. And then, yung isa, yun, meron na namang bunga. Yung isa dun sa baba, sobrang 3 bunga lang yun nakita ko. Pero at least, bumubunga na siya. Tinatry ko lang na i-prune kasi nga, baka, bubunga na. Pero, nasa fruiting stage na talaga siya. Hindi ko lang na prune agad. So, kailangan ko i-prune yung aking okra. Saan ko lilagay itong aking camera? Mahirap kasi mahirap i-standby dito ang aking camera kasi slope ayaw tumayo nung ano. I-cut natin ito. So hindi na maganda yung kanyang tubo. Yeah. Ay, aray. Masakit yung ano. Yung mga tinik ng okra. Kailangan ko i-cut. Overcrowded talaga itong aking garden. Kasi nga yung 2 okra, oh, doon. Hindi siya bumubunga. Tapos meron pa akong mga ganito. Mga maliliit na nasapat. Hindi sapat yung kanyang bunga. So, itatransfer ko siguro ito dito sa lupa. Kasi bago ako umuwi ng Medellin, nagtanim ako ng 4 na okra dito. Ayan, sa 4, ito lang yung tumubo. Meron ito dito noon. Ito isa na sapat. Pero talagang yung okra ayaw niya ng nasapat. Saan ko kaya ito itatransfer? Yung mga talong nga, hindi rin bumubunga masyado yung nasapat.
kailangan ko talaga i-transfer. So, sinubukan ko lang kung bubunga siya. Pero hindi siya ganun ka-good na bumubunga. Ito isa, bubunga na siya. Oh, ayan. Meron na siyang 2 bunga. Ay, bulaklak pa lang itong isa pala. Yan o, nasa pot lang siya. Pero hindi kagaya dati na nasa lupa siya. Talagang good yung kanang bunga. And noon din, yung mga balat ng saging, balat ng prutas, doon ko inilagay sa puno ng talong. Nilagyan ko dito ng yun bang gulong ng sasakyan, gulong ng motor. Ay, meron pala akong gulong dito. Kaya lang, minsan ayoko ng gulong kasi nag-accumulate siya ng tubig. Nakakakos siya ng doon aray. Doon iitlog yung lamok. So, gusto ko sana na walang gulong or kaya subukan ko. Ayan. Lagyan ko na lang ng kahoy. Ay, lupa pala. Yung ilalim ng gulong. Para hindi mapag-ipunan ng tubig. Ito nga isa, oh. Kailangan kong ikat itong gulong na ito. Mahirapan akong ikat. Kasi nga hindi ko na matanggal doon sa nagawa na kasi yung balag. Ito yung isang gulong. Ang hirap niya ikat. Tingnan. Sobrang hirap. So, sinubukan, ayan, ito. Sinubukan ko siyang ikat noon. Aray, nako. Sakit sa kamay. Tsaka hindi kaya yung rubber. Buti na lang, umulan-ulan dito. Yung alugbati na naabutan ng mama ko dito nung isang linggo. Talagang nakapag-harvest na ako kahapon. Sinama ko sa udong at miswa. Wala, talagang inanay na yung aking balag, guys. Hindi na siya pwede. Pangit kasi dito ang lupa sa amin. Ang daming anay. Sobrang daming anay. Kahit araw-arawin mo pa na puksain. Talaga ang dami nila. Hindi na namin kayang basta may mga kahoy, ang daming anay. Araw-araw, umaakyat talaga. Ala, umabot na pala itong isa dito. Hindi ito nakita. Kaya dito sa amin, mas maganda yung mga metal na. Ito yan. Oh, overcrowded na talaga itong aking garden. Itong mga grapes. Dito na sila sa baba. Tumubo. Nag-cover na sila ng sunlight. Alalalala. Matunok ta aning kuan dun. Dragon fruit. Matunok ta. Ayun pa, oh. Umabot na talaga sa itaas yung mga anay. Mabay na siya doon sa grapes. Wala, kadami pala nito. Ayan. Kadami-dami. Kahapon, hindi ako nakapag-check kasi kahapon at saka nung isang araw. Kasi nga, nagsabay kami ng anak ko na nagka-anxiety. Yung anak ko. Ay. Yung anak ko, anxiety siya, meron siyang, yun bang, nagsishake siya, nagnanamb yung kanyang kamay. So, tinulungan namin yung isang gabi. Tapos, kinabukasan naman, nag-shake ulit siya, then nag-shake din ako. So, sabay kami na sumumpong yung aming anxiety and panic attacks.
So, it's so sad kung minsan talagang, minsan maganda yung feeling, kung minsan hindi. Ngayon siya, pabalik-balik siya sa CR. So, siguro, yung, yung kabag ba? Minsan, nakaka-trigger din yung kabag. Minsan nga yung anak ko, feeling niya, bakit naman ganun? Sabi niya, question niya, bakit ganito, uy? So, naawa na lang ako sa anak ko kasi hindi pa siya sanay na meron siyang anxiety. Sabi ko naman sa kanya, tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na, nandito na ito. Hindi na natin ito maibabalik, pero pwede na namin kontrolin. Pero kung minsan talaga, feeling ko, pag may kabag talaga, yung sobrang hangin sa tiyan, talagang ang lakas maka-anxiety. Out balance talaga yung dating. So, pray lang ng pray. Para i-bless din ng God. Yan, libang-libang din. Minsan na, doon na ako nang galing sa aming neighbor. Kasi nga, malapit na yung aking menstruation and mataas yung aking anxiety level pagka malapit na. So, pag morning, lakad-lakad ako or nakikipagmaritesan ako. Yan aking ginagawa. And meron akong sa kamarites ko, meron akong binigyan ako ng kapitbahay namin ng seedling ng yung seed pala ng avocado. So, wala naman akong paglalagyan dito. I-ano ko na lang ito. Itanim, tapos i-transfer ko doon sa probinsya. Sa mama at papa ko. Kasi malaki-laki yung lupa doon. Meron naman akong lupa doon sa Medellin. Kaya lang, hindi pa namin tinamna ng kung ano-ano. Saging lang yung nandun. So, saan kaya ako? Kuha muna ako ng mga seedling bags. Yung seedling bags ko doon. Tinamnan ko ulit ng mulberry kasi nag-trim ako nung isang araw pala. Nag-trim ako ng aking mulberry. And itinanim ko ulit kasi yung mulberry na itinanim ko na seedling bago ako umalis ng Medellin. Ay, namatay siya pagbalik kasi walang dilig. So, patay. So, ayun muna guys. Kuha muna ako ng seedling bags. Ayan, meron pa akong lupa dito. Meron pa rin akong isi-shred na mga lumang libro ng mga bata. Lalagay ko doon sa compost. So, meron pa akong mga lupa dito. Kailangan ko mag-seedling muna. So, bye guys. Yan muna ang aking vlog for today. Kasi nga, kuha muna tayo ng seedling bags. Abush, thank you so much for watching.